Sa unang tingin, tila tipikal na mga kabataan lang ang grupong ito. Nakatambay sa isang sulok, nagpaplano ng susunod na gimmick. Pero kung sila'y tititigang mabuti, makikita sa kanilang mga muka at mapapansin sa pagkumpas ng kanilang mga kamay ang kapansanang araw-araw daw humahamon sa kanilang pagkatao. Sila ang ilang miyembro ng Gualandi Volunteer Service Program o GVSP, isang grupo ng mga Cebuanong umaalalay sa mga taong may kapansanan sa pandinig. Magkahalong hearing o mga taong may pandinig at mga taong walang pandinig ang kasapi sa organisasyon. Bringing their pride and joy. Isa sa pinakaaktibo sa kanila si Janice. Talentado at punong-puno ng buhay ang 27 anyos na dalaga. Halos hindi na mababakas sa kanyang muka ang naging mapait na karanasan. Around mga late night siguro. Kahit natutulog ako, nararamdaman ko na may umahawak sa aking dibdib. 19 na taong gulang lang si Janice nang makaranas siya ng pang-aabuso mula sa kanyang ama-amahan. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, sinumbong ko sa totoong tatay ko ang mga nangyari. Doon na ako tumira sa kanila. Tinulungan niya ako magsampa ng kaso laban sa aking ama-amahan. Nagdemanda siya pero sa kasamaang palad nawala raw na parang bula ang suspect at hindi na natuloy ang kaso. Isa lang si Janice sa 70% ng mga deaf women and children sa buong bansa na biktima ng physical at sexual abuse. At para kay JP Maunes ng GVSP, ito ay isang malaking problemang dapat pagtuunan ng pansin ng mga otoridad. Ang deafness po is like an invisible disability na you can't understand the person unless you understand the language first, and the culture attached to it. It is shrouded by silence because of socio-cultural factors. Stereotyping and discrimination in the family is still high for the fact that most of the victims po namin na nakahandle po are uneducated. Malaki raw ang kakulangan ng gobyerno pagdating sa suporta at serbisyo para sa deaf community. Noong Enero 2011, inilunsad ng GVSP ang Break the Silence Project sa Cebu dahil sa di umano'y lumalaking bilang ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga bingi. And at the end of the day, we then realize na yung mga bata po, nag-disclose po sila in between the trainings. Nagiging trend po siya na in every school that we go to, may 3 to 5 deaf students na nagsasabi na, I am raped, I am abused, or I don't know that it's abuse already. Nadidisturb po kami, noting that this is really happening right in front of our eyes and we just don't know it. Kabilang narito ang kaso ni Oscar. My teacher, parati pong, he always shows me mga things na, mga bastos na mga things. It all started when I was elementary. Gaya ni Janice, matagal ring tiniis ni Oscar ang pasakit na dulot ng pang-aabuso ng kanyang guro. Pero isang araw, napuno ang salot ng binata. Doon ko po nalaman na yung ginagawa pala ng teacher ko, since elementary and high school, abuse na po. Recent ko lang na nalaman na ito pala, sama pala ng teacher ko. Gusto ko talaga po lumaban at to file a case against him kasi may mga batas naman po tayo eh. Pero kung si Oscar naghihintay na lang ng resulta sa kanyang kaso,
Si Aling Bernadette, magsisimula pa lang ang laban. Mahigit sa 1 taon na ang nakalilipas ng magahasa at mapatay ang kanyang anak. At hanggang ngayon, galit at pangungulila ang tanging nararamdaman ng nagluluksang ina. Okay naman pero masyado masakit na yung dibdib namin tungkol sa ang pagkamatay ng mga anak. Pahit nagpakamatay sa anak, ma'am, sakit-sakit kayo ba? Kung gusto pa namin, ako na lang ang pinatay nila, hindi lang aking anak. Walang kasalanan, pinatay nila. Pagre-repack ng straw ang tanging pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. At dahil kapos sa pera, hindi na raw niya napag-aral ang anak na si Jeremy. Siya na, asam ang E, itulo na niya, asam B, K, L, ini ko asang Q, ari na asang U. Wa, di wa tanto siya maka-eskwela, ma'am. Nagkuha na to siya. Nanas bahay lagi ako tudluan, makabaw to hagtun. Basta makamao to siya kung imo na sang kuanon. Ya, eskwela man lang gagmay pa sila. Ako palitan ang notebook akong anak itong eskwela siya sa palitan ako iyahasan ng sa bahay. Okay ra taon siya, ma'am. Wala ring nag-aral ng formal na sign language sa kanila. Muto akong kuha si silbi sign language niya, ma'am. Banga muna. Palit niya. Apas papa. Nya lulo. Lulo ana ng lulo. Tiguang naman biya lulo. Ate. Pero noong Oktubre 2011, nagkaroon ng isang breakthrough ang GVSP sa kanilang proyekto. Sa unang pagkakataon, ang mga pulis mula sa Women and Children's Desk ng Cebu City nag-aral ng basic sign language. In fact, ang mga victim, hindi sila nagre-report. Dahil nga sa police station pa lang, wala nang kayang kumausap sa kanila. Mahihirapang makausap sa kanila kasi hindi na nga walang train na nagbibigay ng sign language. It's easy to learn sign language. Why? Because 70% of sign language is purely gestural. Noong Sabado, isang refresher course ang ibinigay ni JP kasama ang ibang volunteer ng GVSP sa mga opisyal ng Police Station 6 sa Cebu City. Birthday, then anniversary. Happy anniversary. Uli sa inyo pa, anniversary niyo. Sa kabila ng masasakit na pinagdaanan, hindi sumusuko sila Janice at Oscar sa laban ng buhay. Ngayon, si Janice ay nagsisilbing court interpreter at kasama rin siyang umaalalay sa mga bagong nabibiktima ng krimen sa kanilang lugar. Kinalimutan ko na yung nangyari sa akin at nag-focus ako sa charismatic, sa healing, at naging volunteer ako. Para ngayon, yung mga katulad kong deaf, pwede ko sila mabigyan ng simpatsya. At gusto ko silang bigyan ng lakas para magsalita. At si Oscar, larawan ng isang binatilyong hindi patatalo sa kanyang kapansanan. Yes, I really want to show an example and let them really see that they too have their rights and they can be filed. Ang tanging hinihiling lang ng grupo nila JP, angkop na serbisyo at suporta mula sa gobyerno, patas na pagtrato ng lipunan at proteksyon laban sa pang-aabuso para sa mga miyembro ng deaf community. Ako si JP Maunes, ng Golandi Volunteer Service Program. Samahan niyo po akong ipaglaban ang karapatan ng mga deaf at pigilan at sumpuin ang karahasan sa pang-aabuso ng mga deaf na kabataan at kababaihan. Bilang Pilipino, dapat tayong maging kabahagi ng pagbabago. Halina po, mag-volunteer tayo, and together, we can break the silence. I seem to have learned so much from them, from these young artists, and I'm so proud of the film that we've come up with because of their hard work.